Sa isang estratehikong kaganapan, isinagawa ng Lebanon ang isang engrandeng prosesyon upang ipagluksa at bigyang parangal ang dalawang dating mataas na lider ng organisasyon na sina Hassan Nasrallah at Hashem Safieddin. Ang dalawang ito ay itinumba ng puwersang Israelita sa kalagitnaan ng matinding digmaan noong nakalipas na taon, isang pangyayaring nagdulot ng matinding pagyanig sa politika at seguridad sa rehiyon. Ang prosesyong ito ay dinaluhan ng libu-libong tao na isang pagpapahayag ng pagpapahalaga at paggalang ng mga mamamayan sa mga naiambag ng dalawang lider sa paglaban ng Hezbollah laban sa Israel, na hindi lamang ito isang simpleng seremonya ng pagluluksa, kundi isang simbolikong pagpapatibay sa diwa ng kanilang pakikibaka. Marami sa mga lumahok ay may daladalang bandila ng Hezbollah at mga placard na may larawan ng dalawang yumaong lider, habang maririnig ang mga sigaw ng suporta sa patuloy na pagsalungat sa gobyerno ng Tel Aviv. Sa mga pampublikong talumpati, pinuri ng mga opisyal ng grupo ang mga iniwang pamana ni Nasrallah at Safieddin na ayon sa kanila, ang kanilang mga ginawa sa Lebanon ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang ipaglaban umano ang kalayaan at soberanya ng Lebanese, na ang kanilang pagtawid sa kabilang buhay ay hindi itinuring bilang isang pagkawala, kundi isang sakripisyong magpapalakas pa sa adhikain ng kanilang kilusan. Natoda si Nasrallah sa pamamagitan ng matinding pambobomba ng IDF, na sa araw na iyon ay inilunsad ng puwersang Israeli ang isang serye ng nakamamatay na precision airstrikes na tinarget ang mataas na opisyal ng organisasyon upang gawing abo ito sa kanilang sariling teritoryo. Na ayon sa mga ulat, ang naturang mga pag-atake ay isinagawa gamit ang Advanced Intelligence Gathering at High Precision Guided Missiles, na ito ang napiling gamitin ng IDF sa pagbomba sa pinuno ng mga militante upang tiyakin na ang pinuntirya ay hindi na makakatakas pa. Na sa lakas ng mga bombang inihulog ng militar ay gumawa ito ng matinding pagsabog, na talagang naging impyerno ang underground tunnel na pinagtataguan ni Nasrallah, na sa sobrang lakas ng impact ng mga missile na ito ay nadurog at nawasak ang mga pasilidad na humantong sa kanyang pag-alis patungo sa kabilang mundo, na ngayon ay pinarangalan na ito bilang isang bayani dahil sa ibinuwis nito ang sarili para umano sa kanilang bansa. Habang nagluluksa ang maraming Lebanese sa gitna ng prosesyon, nagpakawala naman ng malalakas na mga air-to-ground missile ang Israeli Air Force sa mga kuta ng Hezbollah sa southern Lebanon upang wasakin pa ng todo ang mga pandigmang armas nito, lalo na ang kanilang mga rocket launcher, na patuloy pa rin talagang gumagawa ng paraan ng organisasyon upang kontrahin ang gobyerno ni Netanyahu at kalaunan ay maglunsad ng mga rocket. Na sa lakas ng mga bombang ibinagsak ng IDF ay lumikha ito ng matinding pagsabog, na hindi na pinatagal pa ng militar ang pagdurog nito sa mga lungga ng mga militante, at agad silang umaksyon upang putulin ang malaking banta na ito, na humantong sa tuluyang pagkawasak ng kanilang mga pandigmang armas. Habang lumalalim ang hidwaan, malinaw na hindi titigil ang Israel sa pagsugpo sa Hezbollah at hindi rin titigil ang Hezbollah sa kanilang paglaban, na ang digmaan sa pagitan ng dalawang puwersa ay patuloy na umiinit, at ang bawat hakbang ng isa sa kanila ay naguudyok ng mas matinding aksyon mula sa kabila. Sa ganitong sitwasyon, ang tanong ay hindi kung kailan matatapos ang tunggalian, kundi kung gaano pa ito titindi bago pa magkaroon ng tunay na resolusyong pangkapayapaan. Sa kabilang anggulo, habang patuloy na pinupulbos ng Israeli Air Force ang mga kuta ng Hezbollah sa Lebanon, pinalawak din nito ang kanilang opensiba sa loob mismo ng West Bank, kung saan ipinasok na ng Israel ang kanilang mabibigat na mga tangke at dinagdagan ang ground forces sa mga pangunahing lugar sa West Bank upang direktang harapin at durugin ang mga puwersa ng Hamas at Islamic Jihad na patuloy na lumalaban sa gobyerno ng Tel Aviv. Ayon sa ulat ng IDF, ang operasyong ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na kampanya upang alisin ang anumang banta mula sa mga armadong grupo sa loob mismo ng mga teritoryong kontrolado ng mga Palestinian militants. Gamit ang Merkava tanks, armored personnel carriers at iba pang mabibigat na sasakyang pandigma, mabilis nilang nilusob ang mga pinagkukutaan ng mga terorista sa iba't ibang bahagi ng West Bank. Nasa lungsod ng Jenin at Nablus,
na dalawa sa mga pangunahing sentro ng aktibidad ng mga militanteng grupo ay nagkaroon ng matitinding sagupaan sa pagitan ng Israeli forces at mga armadong Palestinian fighters na maririnig ang putukan sa mga eskinita habang ang mga drone ng Israel ay patuloy na nagmamanman sa itaas upang tiyakin ang eksaktong lokasyon ng mga kalaban. Ginamit din ng IDF ang mga guided missile nito upang wasakin ang mga hideout ng Hamas na matagal nang ginagamit ng grupo bilang military base ng kanilang operasyon sa rehiyon. Ang pagpasok ng mga Israeli tanks sa West Bank ay isang malaking pagbabago sa estratehiya ni Netanyahu dahil dati umaasa lamang sila sa targeted raids at airstrikes, ngunit ngayon mas pinalawak pa nila ang kanilang aksyong militar upang pahinain pa ng todo ang lakas ng mga militante. Na habang sinusulat natin ang script na ito ay kasalukuyang binobomba ng Israel ang lungsod ng Jenin. Na sunod-sunod na airstrikes at artilleriya ang pinakawalan ng Israeli Defense Forces na naglalayong i-wipe out ang mga pinagkukutaan ng Hamas at Islamic Jihad na sa lakas ng mga bombang pinakawalan ng Israel ay umalingaw-ngaw sa himpapawid ng Jenin ang makakapal na usok. Narinig sa buong lungsod ang malalakas na pagsabog habang ang mga gusaling ginagamit ng mga militante bilang hideout at weapon storage ay nadurog dahil sa tindi ng impact ng mga bombang inihagis ng militar. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, hindi lamang isang airstrike ang isinagawa ng Israel, kundi isang serye ng koordinadong pag-atake gamit ang precision-guided bombs at drone strikes na sinabayan pa ng mga ground troops upang tuluyang wasakin ang mga natitirang depensa ng mga militante. Ngunit sa kabila ng tindi ng pambobomba, nananatiling lumalaban ang kilusan sa Jenin na patuloy silang nagpapaputok at nagsasagawa ng sniper attacks laban sa Israeli ground forces na sumusugod sa lungsod. Ang kasalukuyang pambobomba ng Israel sa Jenin ay patunay na hindi pa natatapos ang matinding opensiba ng IDF laban sa mga militanteng grupo sa West Bank. Habang nagpapatuloy ang matinding pambobomba ng puwersang Israelita, lalo pang lumalawak ang pinsala sa infrastruktura ng rehiyon na may mga kalsada ang hindi na madaanan, maraming eskwelahan at ospital ang hindi na magamit, at ang supply ng tubig at kuryente ay naputol na sa maraming lugar. Ang West Bank, na dati nang pinahirapan ng mga tensyon at sigalot, ngayon ay nasa bingit na naman ng mas matinding humanitarian crisis na maaring tumagal pa ng maraming taon bago ito tuluyang makabangon sa kadahilanang mas lumakas pa ang presensya ng mga militanteng Hamas at Islamic Jihad sa rehiyon na wala ring magawa ang mga militar ni Netanyahu kundi ang wasakin ang mga grupong ito para magkaroon sila ng mapayapang pamumuhay sa hinaharap. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbomba ng IDF sa mga kuta at mga kagamitang pandigma ng Hezbollah sa gitna ng prosesyon sa mga katawan ni Nasrallah at Safi Eddin upang ihatid ang mga ito sa kanilang huling hantungan? At ano ang masasabi mo sa pagpadala ni Netanyahu ng mga tangke sa West Bank upang lumpuhin pa ng todo ang mga teroristang Hamas at Islamic Jihad sa rehiyon? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.